samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amin. Among litong mahanap, salamat kami kanimo sa imong grasya. Pinagi sa imong anak nga gitubos kami niya. Ipatuhop din ka namo, ipatubod ang mga panalangin sa mga butang nga among gikinahanglan ning kinabuhi. Mabalay mayuta o makwarta man. Diya sa imong grasya, madangat din ka namo. King tanang pinagi ni Kristo mong gipangayo uban sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen. Ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon atong hisgutan din ni karong adlaw. Kini niya sa atong libro nga Our Catholic Faith by Maro nga naghisgot kini may tungod sa sa 82 page 188 nya pahina 8 kanang 88. Our Catholic Faith by Maro, gitawag ni siya og Manual of the Catholic Faith. Catechesis may ison. Ato ning hisgutan mo ison. Ang usa sa mga nadinhi kanang gitawag og sanctifying grace. Manay itong topic nga igsuon ning adlaw. Para nga ato makita na to ang unsa gining mga grasya nga naagihatag kanato og pabor sa Ginoo maigsoon. Labi na sa atong mga kaigsuonan nga hawa sa grasya. Ang Mahal Birhen puno man sa grasya nya mo siguro nga ang mga tanang mga protestante, mga pastor o mga nagtuo sa Biblia lamang, supak sila ug allergic sila nining Mahal ni Birhen Maria o sa mga grasya. Niya mga pangutana din ni number 1 pangutana gingon din nga what is grace? May pagka in English man pero diyan sa tong paningkamot ato ning mga saysay o unsa gini ang sanctifying grace. Grace is a super gift of God based on the the merits of Jesus Christ of our salvation. Sa ato pa atong kaluwasan ang nirituan na mao si Kristo pagka matay niya didto sa cross maigsoon. So dinhi sa kuan ining iyang paghisgot niini sa maong libro naging din na nga and he said, this is why I said to you, no one can come to me unless he is enabled to do so by my Father. So nitong panahon na sa John 6:66 namiya gyud ang mga tinun-an ni Kristo uban gawas sa mga apostoles tungod aning pulunga. Hawa sila sa pagbaton grasya pinagi sa iyang pagkaon sa iyang lawas kay mao na ang super gift na Eucharistia, mo na ang kinadak ang grasya nga atong ginadawat maigsoon. Number 1, grace is a favor of free gift granted to us that through he have claim to its God. Grant and grace because he is good, not because we deserve them. God's grant us grace to the sick. He is the Son. So mao kana ang pinagi sa ayang anak nga si Kristo na dawat nato ang atong grasya maigsoon. Who died on the cross to earth, and this grace we means can't never
merits of this grace. Natong iyang pagkamatay usa tos mga tinubdan sa grasya alang nato mga igsoon. Ano man nalugtab ang salaanan sa tao may kasi ang kamatayon mga igsoon, may nabayad pa mga igsoon. So dinhi nagpasabot siya sa iyang pagkasiya nya all have sin and have needs to glory of God. There are justified freely by His grace through the redemption which is in Christ. Roma 3:23-24 na tanang tao tungod sa sala namatay. Pan pinagis kamatayon ni Kristo diha ang grasya. So ang kamatayon ni Kristo may tubod ang grasya mga igsoon. Sanctifying grace ang meaning niya. Sikan kaduha mga igsoon, the Holy Spirit deepens the grace of God merited by our Lord Jesus Christ. He kanang bastion of protect that is already earned. Pag-andam sa kalibutan, no? Christ has not because to act of sanctifying is the true the Spirit whom they sin or keep us together with the Father. Ikatulo, maigsoon, nangingon diya. This supernatural is that which be beyond natural powers. It is the true kind. Two kind. Letter A, then in fact beyond natural powers in the manner to accordance with is when divine essence divine when a blind man is suddenly can see and second B when the fact fundamentally and eternally surpass to all powers and the natural order has when God impact as part of this life on man through the gift of sanctifying grace. Nagi mga taong espesyal sa Ginoo nga gitagaan og sanctifying grace mga igsoon. Number 4, an assistance the Holy Spirit necessary. Tabang sa Espiritu Santo nato mas necessary without help of our grace that He dispense which merely natural power we cannot do, and the least work of merits salvation without God we are nothing. Kung may Ginoo wala kita mga igsoon. Unya, in order to reach heaven we need God's grace. So we see which the apostle not that we are sufficient in our lives to think anything has from ourselves, but our sanctifying sufficiency it's from God. 2 Corinthians 3 verse 5. So ato ning basahon may igsuon unsa may gipasabot ni San Pablo ngadto sa ikaduhang Korinto 3:5. Mao man itong tikanganan nga maingon na itong may igsuon nga di ini siya biblical ning pang buhat sa Katoliko. Buratag gi hikawan nila nining wa ko na maghisgot og Biblia.
So dinhi ato ning hisgutan no basahon jud nato maigsuon aron mapiho nato sa 1 2 Corinto 3 versikulo 5. So kung di mo kontento ani mahimo mo basa mo og International Version or King James Version maigsuon. Dinhi naghisgot siya mahitungod sa 2 Corinthians 3 verse 5. Nagyon din na kami walay igong katakos pag-angkon nga makahimo kami sa among buluhaton. Ang among katakos nagagikan sa Dios. So mao sad na maigsoon si San Pablo miangkon nga kining katakos nga naangkon sa tao o karon naa sa tao gikan na sa Dios maigsoon. So mao na ang sanctifying grace. Ikatulo, ikalima mga igsoon. There are two kinds of grace, sanctifying grace and actual grace. What is sanctifying grace? Sanctifying grace is that the grace which confer on our souls a new life. That is a sharing in the life of God Himself. Number 1, kay itawag man din siya og duha ka paagi. By sanctifying grace is our soul are made in holy and pleasing to God, which is an adbidding our permanent grace which we gain by baptism and the loss only by mortal sin. Nga diha dahil sa imong pagabunyag ang imong grasya permanente, wag mawa nagpadayon mga igsoon niining imong grasyang nakuptan. By Adam sin, all mankind loss of friendship of God. Nawala ang kasuod sa tao o sa Diyos pinagis pagkasala ni Adan o ni Eva. Ang ilang pagka-friendship, pagka-amigo. What is? We are born of original sin. Without sanctifying grace, our Lord did who won back sanctifying grace for us. It's a granted friendly of the baptism. So mahimo sad nga nauli ang mga grasya gikan diha sa imong bunyag ngadto sa imong kalag. Sikan a souls to who God's grant sanctifying grace receive not merely to give from God, but God Himself, He received a renewed life, a new nature. So tagan tas Ginoo bag-ong kinabuhi ug bag-ong kinaihas, new nature. So dinhi mga igsoon ang atong kinabuhi nga nabatunan, kinabuhing nas grasya mo kanang atong pagkabinyagan. Pero bihisan pa niana ang mahimong mawad-an ang iyang super grace kung makasa tagbugat mga igsoon. Nya matud pa ni Saint Paul, matud pa ni San Pablo, refer to his question to sanctifying grace at putting up of the old man and the putting on the new. It is as if an old and worn man were suddenly to become handsome young man, full and vigor of life. The beauty and soul in the state of sanctifying grace is too great for human eyes to wear, as the child said then, as
how to this soul hold lock immediately after his confirmation. Madugangan ang mga grasya niya ng confirmation. It is called to holograph. Why is world look like God? Na ay mga pangutana nga naghisgot nini. What are the chief effect of sanctifying grace? Mga epekto ba sa sanctifying grace, mga igsoon, nga itong madawat? Una, mao nang eternal life. Epekto na sa sanctifying grace. What is chief effect on sanctifying grace? First, it is make the holy and pleasing to God. When are in position of sanctifying grace, we are free from mortal sin. The two cannot dwell together. Bisan pa niya ng tanan, ang gahom sa espiritu magpahimo nato nga magpabilin ang grasya. However, all true free from mortal sin, we do not with sanctifying grace become free from the remains to sins. So even sin feel a human inclination to sin, against which grapple kining bang struggle ba kanang pakigbisog nato. It is lifelong, and from which we should gains merit this human penalty of embodied in our place and presence in our soul as a result of original sin. Naipikto gyapon na sa mga kadaot nato tungod sa atong original nga sala. Sanctifying grace, however, although it does not core as a weakness to the place, strengthen our will so that for us and war against sins because easier. Sikan mga igsoon kana bang isod magunan nato i-maintain kay daghan mata makita sa kalibutan, makapausab sa ato kinabuhi. Kung ay Ginoong grasya, mapukan kita di kita makapadayon, no. Sikan, it's making adopted child of God, which sanctifying grace in the Holy Spirit enter our soul. We are led by His Spirit and are therefore His children, from however are led by the Spirit of God. They are the Son of God. Roma 8 chapter 14. So din ito, masahon ng Roma 8:14, say gipasabot nini sa atong hubad nga pinulungan ning atong sibuhano, mga igsoon. Roma 8:14 nag-ingon dinha sa 14, ang tanang minanduan sa Espiritu sa Dios mga anak sa Dios. So, dinha usa nas paagi nga ang sanctifying grace tungod kay gisagop ta mga anak sa Dios niining bahina sa kasulatan, mga igsoon. Now you have not received a spirit of bondage so as the against in fire, but you have done received a spirit and adoration
as the Son. Ito pagsimba nga sa Ginoo sa iyang anak, by the virtue of which we cry, Abba, Father. Then the Spirit Himself give testimony to our spirit that we are son of God. Roma 8:15 ug 16. Matod pa San Pablo. So ato ning basahon gyapon mga igsoon para nga atong hibaw-an kining ikaduha nga paagi sa grasya nga atong nadawat, effective sanctifying grace. Na sa Roma 8 nya 15 ug 16. So ato ni masahon mga igsoon para nga ato gyung sabtan unsa gining sanctifying grace. Das 15 og 12 sa Roma 8 nag-ingon diha sa 15. Kay ang Espiritu naghatag sa Dios kaninyo dili magulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong Espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios tungod kay kini makasangpit na kita sa Dios pinaagi sa pag-ingon, Amahan, Amahan ko. So mao na nga makasangpit sa Dios Amahan sa atong panginhanglan ug sa iyang panabang ang Dios lamang sa langit. Mao'y makatabang nato mga igsoon. Sayod man ta nga ang Dios di man ginamugpasagad matabang man. So mao na mga igsoon. Nya dayon ta mga igsoon, ikatulo, third is it's make us and the temples in the Holy Spirit. Sanctifying grace in the Holy Spirit to dwell in us as the temple. Simple say, for you are the temple of the living God. Kita templo pod sa Espiritu Santo. Na nasa 2 Corinthians 6 verse 16. So ato ning basahon mga igsoon for clarification what's meaning regarding the Bible. Okay. Mao man ni ang grasya nga kanunay nga atong angay nga matagamtam og mahimo mga igsoon. 2 Corinthians 6 verse 16. So ato saning 2 Corinthians 6 verse 16. So nag-ingon din mga igsoon dahil sa 16, nagkasabot ba ang templo sa Dios ug ang mga Dios dili, kay kita ang templo sa Dios nga buhi sumala sa gisulti sa Dios. Magpuyo ako ug makig-uban sa akong katawhan, mahimo ako nga ilang Dios ug mahimo sila nga akong katawhan. So dunay dako nga gipahinungod kanimo. Mo na nga ang simbahang Katoliko gitawag na siya full of grace. Naa gyud ang grasya din na. Kay mao man siya ang deposituhanan nining mga pagtuo diha sa santos nga kasulatan mga igsoon. Kung biya ka sa simbahan, wa kay kasiguruhan. Pero mubalik ka pagtuo simbahang Katoliko, naay dako nga si kasiguruhan, asyuran nga ikaw mahay langit. Kay naa magasangtipayang grace. Oh, mga igsoon. Nya fourth, it's give us the right of heaven when we are the sanctifying grace. We are inspired to go good works. The Holy Spirit does not step within us, but expand our heart with His grace and urge
our will to do good, and we are as we are adopted child to God of God. Such action because meritorisyo for heaven. If we are children of God, we are the same times there, and therefore have right the kingdom. We are son of God, but if we are son, we are here also here in need to God, and join here with Christ. Roma 8 verse 16 ug 17. So muna ihisgutan. So ato ni gihapon basahon ning Roma 16 ug 17 para nga natay visual aid nga masabot nato sa piho nga ang simbahang Katoliko mo na lamragan ug ubanan sa Espiritu Santo nga igsoon. Kung biya ka dinha, wa kay kasangkuan ni ana maigsoon. Roma 8 nya 16 ug 17. So ato masahon mga igsoon. Nagingon din ha, makighiusa ang maong espiritu sa akong espiritu aron matuod nga kita mga anak sa Dios, ug kay anak man kita sa Dios, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios, ug mudawat nato kini uban kang Kristo, kay kun magkig-ambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. So mauna ang dakong grasya no nga ato madawat diha sa simbahang nga Katoliko mga igsoon. Unsa ning sanctifying grace? Kinabuhi sa Dios nga naa nato mga igsoon. Pag hinapos nga pamulong ug naay mga medyo may pangutana nagingon, why is sanctifying grace necessary for salvation? Ang sanctifying grace giandam alang sa atong kaluwasan mga igsoon. So sanctifying grace is necessary for salvation because it is the supernatural life which alone enable us the attain when supernatural happiness of heaven. Nakabaton kagihapon kalipay dia sa natural didto sa langit mga igsoon. Nya padayon ta, the presence of God, this soul give a life, tagaan tag kinabuhi mga igsoon, meaning maong kahimtang nya happiness in the supernatural happiness nya. The presence of God in the soul give life. When our Holy Spirit is dwelling on the soul, it is then able to know and love God, to do supernatural works, and speaking of the gift of God and our seed it shall, because in heaven is fountain of water, the spring up into life everlasting. John 4 chapter 14. So ato ihapon ning basahon ning San Juan 4 bersikulo 14.
pero matataw ginato unsay gipasulbot nining salvation nga necessary. Mao man ni atong tabasihan. Kay di man ta nahimugso sa Biblia lamang, kun dili na man tay magisterium nga moy mo duma o govern sa atong simbahan o kanatong tanan nga mahiusa kita diha sa Ginoo. San Juan 14 4 versikulo 14. Nangingon diha, apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili gayud angay sa uban, kay ang tubig nga akong ihatag kanimo biya kaniya nga usa ka tuburan nga muhatag og buhing tubig ug kinahanglan walay katapusan. Kinabuhing walay katapusan atong maambitan mga igsoon. So mo na gipasabot mga igsoon nya 14 16. Unya padayon ta mga igsoon nining paghinapos nining atong paghisgot nining sanctifying grace. Actual grace na sab, no? So dinhi naghisgot, one cannot gain any merits of heaven. Without sacrifice, ang sanctifying grace and the soul is without God, and without God, this soul becomes the evil, the devil. One cannot against and merits from heaven as long as he is not in sanctifying grace. What is termed in his state of our grace, for that is termed in this state of grace. For without sanctifying grace, one is the eternal enemy of God and cannot enter his kingdom of God. Mortal sin make the soul displeasing to God and hath deferred the prey of sanctifying grace. So muna makita ito maigsoon ang usa sa mga grasya sanctifying grace nga angay na to nga mabatunan mga igsoon. Sanctifying grace, grasya nga makasantos gikan sa Dios mga igsoon. Kana siya mo'y usa sa mga gikinahanglan natong mga tao. Ano man kay di man nag pagbiya nimo adto ka sa protestante, hawang kaayo. Kay ang imong Pasko wala may inahan, kay di man sila mutuong Maria. So ang balay nga may inahan, mingaw ug mao sa ning mga klase nga kanang mga tawhana kinahanglan sila nga mobalik sa Katoliko daa dihay inahan nga mohupay sa ilang kagulanan. Nahinaot ko tangtanan kasabot ning sanctifying grace nga makasantos ug labi na sa atong mga igsuon des patanon ug uban pa mga kauban labi na sa mga Rondina family, sa Marito si Rosel, to US, si Lebard Martin, Terlite, uban pa. Uban sa dilang Barato Esther Mila, si Esther Daki, mga Pugoy family, la Esther Linda, Brad Boy, o silang Ter Dolores, Ter Meling, Ter Purita, uban pa na itong mga kaubanan, mga nag-alagad, nagserbisyos Ginoo, bisan more pa sa ilang pangidaron, o sa ilang lawas nun. Sa ngalan samahan, sa anak sa Espiritu Santo, amin. Among lang itong amahan, mag-iampo las termiling terpurita, tagay sila sanctifying grace, aron sila makalahutay, nini kinabuhi, iuli ilang maayong panglawas, o maayong pang huna-huna.
Unang ini sad Ginoo ang among mga kaigsuonan nga nagkinahanglan sa imong mga grasya o nagkinahanglan mga panalangin, labi na sila si Ter Piet ug Mi nga ilang igsuon, mao man ang chemotherapy ug labi na sa ilang mga grasya sa iyang papa ug mama nga ilang madawat aron ang ilang panginahanglan maabot o maayo ang ilang pasyente. Amo sa ihalad, amo isuon sa Rosini nga operahanan karong adlaw, schedule niya ang iyang operasyon. Nahinaot mi Ginoo nga walay magkulian. Palangin ni sad ning mga barangay official mga igsuon aw Ginoo nga mo padangat sila namo sa among senior citizen nining adlaw. Kay wala man namo madawat. Kini tanan ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ama namo nakaslangit pagdaygon imong ngalan, amot namo maging harian tuman pagbuot ni syuta mo sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw yatag namo kang adlaw sa iluwa kami sa among mga sala. Maingon nagpasaylo kami sa nagsala kanamo ug dili mo kami tugyan sa pagsulay nuno alwas sa misdautan namin. Magimaya Maria puno ka sa kasyan Ginoo na kanimo. Bulan ka sa babayeng tanan, bulan sa bunga sa Jesus. Santa Maria inahan ka sa Dios, iampo kami kasala karon sa oras sa aming kamatay. Amen. Maya samahan sa Anak sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa tuigan may tapusan. Amen. Ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, ikaw ang manalangin kanamong tanan labi nas naminaw ug nagsunod niini.